Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. DOE, nagbabala sa mga mananamantala sa bentahan ng petroleum products. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Nagbabala ang Department of Energy sa mga kumpanyang mananamantala sa posibleng epekto sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nagsasagawa na ito ng monitoring sa mga oil industry kasunod ng mga ulat sa posibleng profiteering o labis na taas presyo at hoarding o higit na pag-imbak ng mga produktong petrolyo. Paalala ng DOE, ito ay lumalabag sa ilang mga batas kabilang Republic Act No. 7581 o Price Act kung saan kulong at multang maaring ipataw sa mga magmamanipula ng mga presyo. Kabilang din ang Presidential Decree No. 1865 na may kalakip ding kulong at multa ang pag-hoard at pag-overprice sa mga produktong petrolyo. Sa ngayon kasalukuyang bine-verify pa ng DOE ang mga ulat sa Luzon at Mindanao na muna'y nangyayari ang pag-hoard, pagmanipula ng presyo at maging ang pagtanggi ng pagbenta nito sa mga motorista. Samantala planong ipatupad sa susunod na linggo ang pag-utay-utay sa taas presyo ng petrolyo upang makabuelo sa mga motorista. Ayon sa kalihim, handa makipagtulungan ng mga oil company sa isasagawang pag-utay-utay, bagaman sa weekend pa malalaman ang inaasahang taas presyo na magiging epektibo sa Martes. Base sa naging 3-day training period sa Mine of Plat, Singapore, maaaring tumasa 16 pesos kada litro ang presyo ng diesel, habang 7 pesos naman ang maaaring itaas sa kada litro ng gasolina. Ang nangyayaring epekto sa petrolyo ay bunga ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Israel sa bansang Iran na naging dahilan sa pagsara ng Strait of Hormuz na siyang daanan ng halos 20% ng global oil. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat ang langis sa bansa na tatagal ng 50 hanggang 60 araw. Sa ngayon, pumapalo sa 53 hanggang 70 pesos kada litro ang presyo ng gasolina sa Metro Manila, habang 60 hanggang 61 pesos naman sa kada litro ng diesel. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DOTR, inaksyonan na ang reklamong may insekto ang MRT3. Pinagpapaliwanag na ng Department of Transportation ang pamunuan ng Metro Rail Transit 3 dahil sa reklamo na pagkakaroon ng ilang insekto sa mga upuan ng mga bagon. Ayon sa DOTR, na kanilang ipinagbigay alam sa namumuno ng MRT3 ang nasabing usapin. Tiniyak naman sa kanila na magsasagawa sila ng paglilinis para mawala na ang mga insekto. Magugunit ang isinawalat ng isang pasahero na nakagat pa ito ng insekto habang nakahawak sa bahagi ng upuan sa loob ng MRT3. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.